Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. Construction worker na nanaksak ng katrabaho, arestado. Lalaki, arestado rin matapos magnakaw ng mga tsokolate at iba pang grocery items. Utang ng ilang barangay sa Bangaldan LGU dahil sa basura, lumobo na ayon sa ilang opisyal. At ang parada ng mga bangka, bangkaton at iba pang palaro ating tunghayan. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umabot na sa 10 ang bilang ng mga nasawi sa Region 1 dahil sa dengue mula January 1 hanggang April 26, 2025. Unti-unti naman daw bumababa ang suspected dengue cases ngayong May 2025 ayon sa CHD1. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban. Patuloy na pinag-iingat ng Center for Health Development o CHD1 ng publiko kaugnay sa sakit na dengue. Sa loob lang kasi ng 4 na buwan, 10 na ang naitalang nasawi matapos tamaan ng dengue sa Region 1. 7 ang namatay sa Pangasinan, 2 sa La Union at 1 sa Dagupan City. Bagamat umabot na sa 2,095 ang suspected dengue cases sa Region 1 na mas mataas ng 164% kumpara sa 793 cases na naitala sa kaparehong panahon ng 2024. Wala naman umanong dapat na ikabahala, lalo pat pababa na ang itatalang kaso ngayong buwan ng Mayo. Ang dengue naman po natin, no, as of our latest monitoring, as of April 26, yung trend po ng dengue cases natin dito sa region ay pababa naman na po. Sa kabila ng pagbaba ng dengue cases ngayong buwan ng Mayo ay activated pa rin ang mga fast lane sa mga pampublikong pagamutan sa Region 1. Umaasa ang Health Authority na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng kaso ng dengue. Nakahanda naman ang lahat ng mga pagamutan sa Region 1 sakaling muling tumaas ang kaso ng dengue. Nananatiling activated ang dengue fast lane sa mga pampublikong pagamutan. Ang ilang Pangasinense, todo ingat para hindi tamaan ng dengue. Gaya ni Ellen Manansala na may 3 anak. Iniingatan para hindi siya magkasakit ng dengue. Mahirap na rin po kasi. Patuloy ang panawagan ng health authorities sa publiko na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na pagamutan sakaling makaranas ng anumang sintomas ng dengue. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Arestado ang isang construction worker na nanaksak ng kanyang katrabaho sa Bugalyon, Pangasinan. Nakaalerto, CJ Torida. Hinuli ng otoridad ang isang 41 anyos na construction worker na sospek sa pagpatay sa kanyang katrabaho sa Barangay Bulawan, Bugalyon, Pangasinan. Nangyari ang krimen noong linggo kung saan sinaksak umano ng sospek ang 52 anyos na biktima na tubong Antipolo City sa Rizal. Ayon sa PNP, nagkaroon ng pagtatalo ang biktima at sospek na humantong sa pananaksak. Dinala pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Nagtamo siya ng saksak sa dibdib. Itong suspect natin ay may nawawala siyang gamit. Nauwi sa pagsita dito o paghinala dito sa ating biktima. Nung itong victim natin at itong mga testigo natin ay balak klaruhin itong pagbibintang sa nawawalang gamit itong suspect. Na-recover ang ginamit na kutsilyo sa pinangyarihan ng krimen. Nahaharap sa kasong homicide ang suspect. Nagsisisi raw ang suspect sa nangyari. Ipinagtanggol lamang daw niya ang kanyang sarili. Pumunta po sila sa barracks ko, kinuyog po ako nila 3 sila Pinagugulpi po ako nila. Lasing po rin sila Minom po ako, nakainom rin po ako. Nagkagayag po ako ng ko doon sa barracks ko ng lulutuin kong ulam. Hawak ko yung kutsilyo, bigla ako sinuntok. Hindi ko naman sinasadyang naisaksak yung kutsilyo. Ayon sa pulisya, hindi pagkakaunawaan na dala ng kalasingan ang mitya ng insidente. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North Central Luzon.
Arestado naman ang 42 anyos na lalaki matapos umunong magnakaw sa isang shopping store sa Barangay Ambunao, Calasiao, Pangasinan, alas 11 ng umaga noong Lunes. Nahuli siya sa akto ng security guard sa tangkang pagpuslit ng grocery items, kabilang na ang iba't ibang klase ng tsokolate at mga delata na may kabuong halaga ng 2,770 pesos. Bago ang insidente, tumanggi raw ang suspect na ipacheck sa door audit ang laman ng kanyang eco bag, kaya siya sinita ng gwardya. Pansamantalang nakalaya ang suspect matapos magbayad ng piyansa, pero maharap pa rin siya sa kasong pagnanakaw. Na-hold. Then binuksan yung eco bag, nandun na yung mga grocery items na hindi niya nabayaran. So doon na, hinuli na siya. Utang ng ilang barangay sa Mangaldan LGU dahil sa garbage fee, lumobo na ayon sa ilang opisyal. Narito ang report. Umabot na sa mahigit 7 milyong piso ang pagkakautang ng 7 barangay sa lokal na pamahalaan dahil sa basura, ayon sa datos ng Mangaldan Municipal Treasury Office. Ito ay naipong mga balanse simula pa noong nakaraang mga taon ng mga barangay ng Anolid, Banawang, Bantayan, Embarcadero, Gilig, Malabago at Poblasyon. Nasa halos 600,000 pesos ang hindi pa nababayaran ng barangay Malabago sa LGU. Ayon sa mga opisyal ng barangay, pahirapan kasi ang paniningil ng garbage fee sa mga residente na 100 pesos kada buwan o 25 pesos kada linggo. O pwede na babayaran namin ang buo, yung tinapon naming basura doon, is kukunin sa barangay. Hindi po pwede yun dahil kami po rin po yung mawawala ng budget. Bunsod nito, nakatakdang amyendahan ng mga opisyal ang umiiral na ordinansa sa barangay. Hindi iisyuhan ng barangay clearance ang sinumang hindi magbabayad ng garbage fee. Okay lang naman po. Lalo na pag gagawin mo siyang weekly, hindi siya mabigat. Para rin naman sa kanila yun, para din sa amin. Noong nakaraang linggo lang, tinulong ng LGU ang mga opisyal ng 7 barangay. Hinihikayat niya sila na talagang gawin yung nararapat tungkol sa pangungulekta nila ng tipping fee sa nilang mga kabarangay upang sa ganon makabawas sila sa kanilang obligasyon sa munisipyo. Ayon sa LGU, umaabot sa mahigit 8 milyong piso ang binabayaran ng LGU kada taon sa sanitary landfill sa Urdaneta City para sa disposal ng residual waste sa bayan. Kasama si Henry Domincil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo ng GMA. Ang Kapuso Big Time Panalo Season 3. Kasama ang mga bago maghahatid ng big time papremyo na sina Kuya Kim at Mikey Quintos. Mamimili o sari-sari store owners, pwedeng magpadala ng entries at may chance na manalo ng maagang pamasko. Over 11 million pesos ang ipamimigay, kabilang na ang 1 million pesos para sa lucky mamimili at sari-sari store owners sa Grand Draw. Ang official sending of entries ay magtatagal hanggang July 11, 2025. Pwedeng maghulog ng entries sa mahigit 1,000 participating Mercury Drug, Pure Gold branches, GMA Regional TV and radio stations nationwide. Mag-ingat po sa fake news, fake Facebook accounts o scam text. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o bumisita sa microsite ng GMA Promos para sa complete mechanics at announcements. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Patuloy na nararanasan ang matinding init at alinsangan ng panahon sa ilang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Kaya kamustahin natin ang latest sa lagay ng panahon sa pagtutok ni CJ Torida. CJ? Chris, andito tayo ngayon sa Tondaligan Beach Park sa Barangay Bunawan, Guset, Dagupan na City. At dahil sa nararanasang mainit na panahon, sinasamantala ng ating mga kapuso kanina, before 5 p.m. yan, ang magtampisaw o maligo sa dagat. Kahapon ay tala ang 48 degrees Celsius na highest heat index sa Dagupan City. 44 degrees Celsius naman kaninang alas 3 ng hapon.
Bukas, asahan daw ang 46 degrees Celsius na heat index sa lungsod. Ayon sa Pag-asa, umiiral pa rin ang easterlies. Ito yung malinsangan na hangin na galing sa East Pacific. Kaya asahan daw na mararanasan pa rin ang malinsangan na panahon hanggang sa unang linggo ng Hunyo. Bagamat patuloy pa rin na mararanasan ang localized thunderstorms tuwing hapon, hindi naman daw ito kalakasan tulad ng mga nagdaang araw ayon sa Pag-asa. Kaya wala pa raw tiyak na araw kung kailan may idideklara ang tag-ulan. Bagamat nakamit ng ilang probinsya ang criteria sa onset ng rainy season, hindi pa raw ito nakakamit ng iba pang monitoring stations. At least 8 na monitoring stations ang dapat makamit sa criteria para sa deklarasyon ng tag-ulan. Ang criteria, makamit ang 20 mm na rainfall amount sa 3 sunod na araw na pag-ulan. Samantala, Chris, sa mga oras na ito, tuloy ang dagsa ng mga namamasyal dito sa Tondaligan Beach Park sa Barangay Bunuan, Guset. Dagupan City, normal naman daw tuwing hapon. Kaya ang mga otoridad nagka-alerto sa seguridad ng mga beachgoer. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Chris. Maraming salamat, CJ Turida. Isang SUV ang bumangga sa bakod ng isang bahay sa gilid ng National Road na bahagi ng Barangay Magtaking, Bugalyon, Pangasinan noong linggo ng hapon. Ayon sa investigasyon, mga otoridad may biglang tumawid sa kalsada kaya nawala ng kontrol sa manibela ang driver. Nawasak ang bakod at dumiretso ang SUV sa isang bahay. Damay rin ang isang motorsiklo at van na nakaparada roon. Wala namang nasaktan na ibang tao maliban sa driver ng SUV at ang kasama nito. Ayon sa pulisya, may pag-uusap na ang dalawang panig at nangako naman daw ang driver ng SUV na sasagutin ang lahat ng gastos sa pagpapaayos sa mga nasirang ari-arian. Wala kami sir, andun kami sa likod. Ay kung hindi, ay ewan ko kung ano nangyari dyan sa amin dyan. Pati yung mga apo ko, dyan kami, pati mga kapatid ko, dyan kami nagtatambay. Ang mga disgrasyang yan sa kalsada na tulad sa Bugalyon, Pangasinan, kadalasan rason daw ng mga isinusugod sa emergency room ayon sa Philippine Orthopedic Center. Anila, hindi bababa sa 100 pasyente ang kanilang tinatanggap araw-araw ngayong taon dahil sa aksidente. Karamihan daw rito ay mga nabalian ng braso, binti, buto sa kamay, nagtamo ng injury sa ulo o leeg, o kaya pinsala sa internal organs. Dahil sa dami ng mga insidenteng ganito, kinakailangan daw nila ng mas maraming trained emergency medicine technicians para umasikaso sa mga pasyente. Samantala, ang masayang outing ng mag-anak na uwi sa trahedya matapos malunod ang 10 taong gulang na batang lalaki sa lagoon ng isang resort sa Bulacan noong Biyernes. Habang nasa resort, napansin ng mag-anak na nawawala ang bata pasado 6:00 ng gabi. Agad nilang sinabi sa gwardya at hinanap ang bata pero hindi natagpuan hanggang sa makita na lamang sa lagoon kinabukasan. Walang nakikitang foul play ang PNP sa insidente. Meron daw talagang kondisyon yung bata na nag-i-sleep po. Kasi nawawala siya nung gabi pa. Nung kinabukasan, mga 5 or 6 o'clock in the morning, nakita nung gwardiya na nakalutang doon sa may lagoon. Pamamahagi ng honoraria sa mga poll workers sa Mangaldan, Pangasinan, nasa 70% pa lamang ayon sa COMELEC. Sundan sa report. Noong nakaraang linggo pa natanggap ni Teacher Evangeline Joquino ang kanyang honorarium o election compensation matapos siyang magsilbi bilang support staff sa katatapos na national midterm elections. Malaking tulong para kay Teacher Evangeline ang natanggap niyang mahigit 8,000 pesos mula sa COMELEC. Siyempre, pinambili ng para sa bahay, panggamit ng bata. Sa datos ng COMELEC Mangaldan, nasa mahigit 70% na sa mga poll worker ang nabigyan ng honoraria sa Mangaldan. Naisa na ng COMELEC na maibigay ng 100% ang honoraria ng mga poll worker. Ang problema lang ay nasa seminar o nakabakasyon ng ilang guro na nagsilbi sa katatapos na eleksyon 2025. Nagbigay kami ng last day sa bukas na para maka-report na rin po. Personal na kukunin ng poll worker ang kanyang honorarium sa COMELEC. Hindi pwedeng authorized representative ang kumuha, kaya medyo natagalan ang release ng honorarium sa bayan. 12,000 pesos ang honorarium ng chairperson. 11,000 pesos naman para sa poll clerk, third member at DESO. 9,000 pesos naman
para sa technician at 8,000 pesos para sa support staff. Samantala, ikakaltas pa rito ang honorarium tax rate na 15%. Kasama si Henry Dumincil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, bukas na ang NCAA Season 100 Cheerleading Competition. Bilang preparasyon, nagkaroon ng cheer camp ang iba't ibang cheering squad ng mga NCAA school. 9 na paaralan ang lalahok sa kompetisyon. May 10 NCAA schools pero exhibition lang po ang LPU. Mapapanood ang cheerleading competition live sa GTV at live stream ng NCAA Philippines bukas simula alas 2:30 ng hapon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Arestado ang isang drug personality sa buy-bust operation ng PIDEA at PNP sa Pasukin, Ilocos Norte, mag-alas 7 ng gabi noong Biyernes. Kinilanan ni PIDEA Regional Office 1 Director 3 Joel Plaza ang sospek na si alias Bags, 54 anyos, residente ng Barangay Poblacion 4. Ayon sa otoridad, dati nang naaresto ang sospek sa parehong kaso noong 2014 at 2023. Nakuha sa operasyon ng isang pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 1,400 pesos. Sasampahan ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang sospek na wala pang pahayag. CHD 1 o CHD Region 1 pinawi ang pangamba ng publiko kaugnay ng mga naitalang kumpirmadong kaso ng monkeypox sa rehiyon. Ang detalye sa report. Nananatiling isang kumpirmadong kaso ng Mpox sa Region 1 ayon sa Center for Health Development o CHD Region 1. Isang OFW mula sa Ilocos Sur. Kasalukuyan pa rin nasa pagamutan ng pasyente. Ang protocol natin, no, kapag kayo po ay naging close contact, kahit hindi po kayo ma-isolate, no, basta meron lang pong close monitoring mga sintomas ninyo. Kaugnay sa kaso ng Mpox sa Region 1, pinawi ng Health Authority ang pangamba ng hawaan sa naturang sakit. Iginiit ng CHD Region 1 na hindi airborne ng Mpox. Posible ang hawaan kung mayroong prolonged at intimate physical contact sa taong may Mpox. Atin pong pinapanawagan na wag tayo mag-panic, no? Bagkus mag-ready po tayo at alamin po, no, yung mga tamang impormasyon tungkol po sa monkeypox para mapaghandaan po natin at maiwasan po natin. Kanya-kanya namang pag-iingat ang ilang Pangasinense para makaiwas sa ganitong uri ng sakit. Alagaan na mabuti, ma'am, para yung iwas sa mga sakit. Doon na lang sa sa bahay kasi pag ganito, ma'am, maraming yung alikabok ba, ma'am. Panawagan ng Health Authority na ugaliin pa rin ang pagsusuot ng face mask lalo na kung exposed sa maraming tao at ang tamang paghuhugas ng kamay. Sakaling makaranas ng sintomas ng Mpox, agad na magtungo sa pinakamalapit na pagamutan. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga kapuso, kung may mga lugar na iindahin pa rin ang matinding init, meron din namang mga lugar na patuloy na uulanin. Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang iiral at makakaapekto sa bansa, kasabay ng patuloy na pag-ihip ng easterlies. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Ilocos Provinces, Pangasinan, Zambales at Benguet. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang pangbahagi ng bansa.
Bumisita si Pope Leo XIV sa Basilica of St. Paul sa Rome, Italy na nasa labas ng Vatican City. Bahagi yan ng kanyang unang opisyal na gawain bilang bagong Santo Papa. Nag-alay rin siya ng dasal sa libingan ng mga santo. Dinagsa ng maraming deboto at pilgrim ang pagbisita ng Santo Papa sa Basilica. Sa linggo, bibisitahin niya ang Basilica of St. John Lateran at ang Basilica of St. Mary Major na nasa Rome, Italy rin. Mahigit 20 bangka bumida sa Fluvial Parade sa Bacnotan, La Union. Tunghayan sa report ni CJ Turida. Pumarada sa karagatan ng La Union ang higit 20 bangka na napalamutian ng mga makukulay na disenyo na hawig sa mga sea creatures noong Biyernes. Tampok sa mga bangka ang iba't ibang produkto ng bawat bayan at ang masaganang kultura ng pangingisda sa lalawigan. Bukod sa Fluvial Parade, nagkaroon din ng bangkaton kung saan nagkarerahan ng bangka ang mga mangingisda mula sa iba't ibang coastal towns ng lalawigan. Ang mga aktibidad, bahagi ng selebrasyon ng Bulan Timanalon kan Mangalap o buwan ng mga magsasaka at mangingisda. Layo ng programa na kilalanin ang mahalagang papel ng mga mangingisda sa pagpapaunlad ng aquaculture industry at pagtiyak ng food security sa lalawigan. Siyempre, it's our way of thanking our farmers and fisherfolk of their hard work, of their passion, of their endurance, persistence. Layon din nitong kilalanin ang potensyal ng boat paddling bilang isa sa mga isinusulong na adventure sports sa La Union upang mapalakas palalo ang turismo sa probinsya. Bumida rin ang lakas at pagkakaisa ng mga magsasaka at mga mangingisda sa iba't ibang palaro, kagaya ng hatakasan, kwak atak, sack Olympics at silakbo. Tiniyak ng pamahalaang panlalawigan ang patuloy na suporta at serbisyo para sa mga magsasaka at mangingisda upang mapalakas palalo ang sektor ng agrikultura ng probinsya. We hope po na sa mga susunod na taon, we will improve pa po yung ganitong activity natin para mas magiging enjoyable po sa ating mga farmers and fisher folks. CJ Torida, One North, Central Luzon. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.